Oh, ayan. Para na naman sa panibagong bugso ng mga chika natin. Ay, pinagsasama-sama na natin para masaya tayong lahat. This time, pag-uusapan na natin ang update sa Sigabo ng Coco Jules, Coco Martin and Julia Barreto. Julia Montes, baby, oh, sorry. Julia Montes and Coco Martina. Ang question, insecure na daw ba ngayon kasi na nag-number 1 ngayon ang Master Cutter? Ni Papa Ding Dong Dantes na ang GMA ngayon ay may ilulunsad din naman na bagong action series, Hari ng Tondo, bilang sagot din naman daw sa Batang Quiapo. Totoo ba ito? And of course, ang malawakan at talagang patuloy pa rin umaarangkada sa TV5 naman na Secret in Prague ng ating Andrea Brillantes and Enrique Hill. Lahat ng yan pag-uusapan natin dito sa Unbearable Channel. Huwag kayong alis dahil maraming salamat Lani Chulay Comicher, Ate Lolita Di Diyos Katsuki, Simas Philippines, Mama Sheikha Barrevilla, Colonel Jundi Mayuga, mga Simas family ko, Ideal Vision ni Dr. Jessica D, One Dental Place ni Dr. Pong Magtibay, Gorgeous Smile at maraming pang iba, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapwa ko, Uragon, and all over the world. Team Unbettable tayo. Team No Skip. Oh, di ba ni hi girl, na nanonood sa atin na hindi na-skip at may mga commercials. Thank you very much. Pambili ng gamot. Simulan na natin. Update natin sa Sigabo. Back to taping na nga ang ating mga kaibigan sina Coco Martin, Direk Coco Martin, writer Coco Martin, producer Coco Martin, all in one. At kasama niya ang kanyang partner na si Julia Montes na talagang finally, ito pinakita na nila ha, kasi gumaganap na pulis dito si Julia and may mga habulansin agad. Nagbalik na sila sa pagtitaping nila ng Sigabo at napabulaanan na finally ang chismis na nasa interesting stage which is di umano buntis dahil di ba nag-post sila doon ng nasa isang bar yata sila nung umiinom sila nung ini-endorse na San Miguel ni Coco. Para patunayang hindi nagdadalang tao kasi nga maraming na chismis na since nagtapos yung ang probinsyano way back in March na dapat agad-agad papalitan ng Sigabo, hindi nga na nangyari yun dahil ang sumalito na hindi alibay hanggang sa inilabas yung blood versus duty. This time, bumalik na at umarangkada na. Pero hindi pa rin tinigilan ng chismis dahil sabi nung mga alam na nating na inilabas yung The Master Cutter ni Ding Dong Dantes na Batang Quiapo ang natapos. Nasabi ko kasi probinsyano eh. Kasi nagko-confuse na tayo dito nang matapos yung Batang Quiapo, again, I stand corrected, nang matapos yung Batang Quiapo, dapat papalit na yung Sigabo. Tapos hindi nga nangyari yon dahil ang di alibay, ganyan-ganyan. Ngayon, salamat nakikinig ka ha. Ngayon, since umaariba sa ratings ang pagbabalik series, action ni Papa Ding Dong Dantes na lumabas nga na napapanood din sa Netflix at sa sa GMA7 Kapuso Channel, talagang na-hook yung sambayanan na simula magtapos yung sangre, ganyan-ganyan, biglang nadali, nahila nila yung mga televiewers nila na ako nung mapanood ko yung few episodes, na very interesting. Lalo pati si Norio Locsin, si Altantay, si Joey Marquez, sina Polo Ravales, si Ketchup Eusebio, si Paulo Contis, etc. mga kasama nila doon. Ang ganda, light lang ang atake kahit may mga action. At ina-expect pa namin, Max Collins, ina-expect pa natin na aariba pa hanggang nagpa-progress yung kwento. So, ang sabi, ang chismis, ay nako, pinaghahandaan na yan ni ni Coco Jules, ni Coco Martin kasi baka mawala yung viewers nila na nakahook talaga sa mga aksyon na ginagawa niya mula nga sa probinsyano hanggang dito sa Batang Quiapo. Baka lumipat na lahat at pag pinalabas yung Sigabo, wala na ang tema ng Sigabo is very light lang din na masabi nila situational na hindi kagaya nung dating series na Batang Quiapo na ang istorya is interconnected pero dito parang series siya na kahit yung characters nila ay gaganap ng buo, pero may mga kaiba-ibang sitwasyon silang aatupagin o kahahantungan. But anyway, malapit nang ipalabas yan. But, eto nga yung malaking but ngayon. Itong GMA, hindi magpapabaya kasi siguro na pag-aralan nila, nakita nila na maganda na yung nung ratings ng The Master Cutter ni Ding Dong Dantes. Biglang may mga action series din silang ngayon, nakahanda, nandiyan yung kamao ni Vinson, anak ni Roy Vinson, yung sa PBB, Anton. Tapos,
Ito yon, pinagsama nila ngayon si Ruru Madrid at saka si Dennis Trillo mula sa matagumpay nila at award-winning tandem nila sa Green Bones na halos lahat na yata ng Best Actor Award ay trophies ay nakuha ni Dennis sa dahil dito. Gagawin nila yung Hari ng Tondo. Na nandoon din sina ibang kasama nila. Alam ko si Isko Moreno nandito kasi nga Tondo na naiintriga nga at this early si Isko dahil mayor siya ng sabi, may time pa ba siya para umarte-arte? 'Di ba? May mga ganoon na naman na bashing. Tapos syempre, kumbaga parang inintriga at this early chismis na di umano hindi daw kasi nabigyan ng magandang mukha, magandang projection or magandang imahe yung Maynila bilang city mayor siya ng Maynila. Doon daw kasi sa Batang Quiapo ang pangit nung pagkalarawan nung estado nung Maynila dahil naging mayor doon si Coco sa bandong din na, 'di ba sina Jake, sina Albert Martinez, may mga ganon. Doon daw kasi parang hindi nagustuhan daw ni Isko di umano. Kaya tinanggap niya daw itong Hari ng Tondo bilang siya ay lumaki sa Tondo. O, di ba? Ganda yung mga connect-connect. Pero dito sa kwento, talagang isa siya sa mga naging consultant di umano para matiyak na kasi nga ang Tondo for the longest time, lalo ng mga 60s, 70s, talagang di ba pag sinabing taga-Tondo ka, lugar ng mga kriminal, mga hold-upper, snatcher, rapist, etc. Ganun ang imahe ng Tondo nung araw, di ba? So, para masigurado doon maganda ang magiging projection nito o pagpapalarawan nito sa TV through the series, nandoon pumasok sa si Isko. May chismis pa nga again dito sa Unbearable Channel. Babalitan natin ang chismis na isa rin yata sa nag-invest na pinansyal itong si Mayor Isko Moreno sa production ng Hari ng Tondo na pagbibidahan ni Dennis at saka ni Ruru. Hindi natin pa alam, nagkaroon ng story conference yan, hindi pa natin alam kung ano yung but yun na parang sagot ito ng GMA7 sa ABS-CBN na Batang Quiapo. Kaya sino po mga kaibigan ang nagsasabing wala talagang, hindi mo masasabing walang kompetisyon. Kasi sa mga ganitong, alam mo yun, di ba doon, sa mga ganitong mga sagutan ng mga series nila or what, mga ganitong mga lumalabas na mga anggulo ng kwento, hindi talaga maiiwasan na maintrigue at magkaroon ng intrigue. But yun, siguro naman kung healthy lang nalalabas, okay lang naman, nakakatulong, at saka naman aayos ang dapat ayusin, di mas bongga, di ba? Yun, abangan nyo yan, na yan daw di umano magiging sagot ng GMA7 Kapuso Network sa naging palabas na nagtagal din sa area at number 1 sa primetime naman ang Batang Quiapo noon na this time sa Sigabo ay pagbabalikan ni Coco at saka ni Julia Montes. O, diba? At syempre, pauhuli ba sa eksena at usapan ang The Secret and Prague. Na ang ganda-ganda ng rating. Again, isa ako sa tatayo na sabi ko, nung una kasi, parang sinasabi nila, wala namang chemistry si Andrea Brillantes at saka si Enrique Hill. But sad to say, habang nagpo-progress yung kwento na napapanood ko, ako ihingi ng pasensya sa mga kapatid supporters kasi hindi ko inaabutan sa primetime kasi naka-news ako. Napapanood ko na lang sila sa Netflix. Pero pag may oras ako, doon ko sa TV5 pinanonood. At least klaro yan. Kasi nga, lahat po ngayon, yung mga televiewers nga natin dahil sa pabago-bago ng mga platform, yung iba talagang nanonood na lang through Facebook, through online, YouTube, Netflix, Prime Video, at kung saan-saan pa maliban doon sa main television. Kaya hanga-hanga ako at bumibili ako doon sa mga Pilipino pa rin or kahit mga Pinoy abroad na may mga subscription sa mga international accredited channels na napapanood dito mga ganitong palabas na talaga sa TV pa rin nila pinanonood. But anyway, going back to A Secret in Prague, naganda, na-develop na yung magandang tandem. At ang chika nga, parang masusundan pa ito, magkakaroon ng part 2 dahil ang gagaling ng mga at ang ganda na ng chemistry ng
Andrea Brillantes at saka ni Enrique Hill, na si Enrique of late ay nababalita nga na ang ganda ng mga investments. Tapos ibinalita rin natin sa mga fans nila ni Lizken na mayroong producer na mga may dugong Pinoy na hangang-hanga ngayon sa career at sinusuportahan ang Hollywood career ni Liza, na parang mga big fans sila ng Lizken. Parang gusto nilang mag-invest at mag-produce ng movie na ipapalabas sa ibang bansa na pagsasamaan ulit ni Liza at saka ni Enrique. But chismis pa yan, hindi pa kumpirmado yung balitang yan. Pero ngayon, ang sigurado, mayroong bagong niluluto na show para sa dalawa dahil si Andrea nga ay hinuhubog ngayon bukod sa mga nasa Star Works ng TV5 na mga artista, ay siya ngayon na magiging parang isa sa mga flag bearers. O di ba yung mga mukha ng TV5 na hindi naman masama kasi alam mo naman si Andrea, she really has the potential of becoming or being a primetime queen, princess o kung ano man yung title na ibibigay natin sa kanya in the future. Dahil talaga naman kaya niyang sa liit niyang yan na kaya niyang magpakita ng ang laki ng potential niya, hindi lang physically na may malalaking bagay sa kanya na kinaatrakan ng mga kalalakihan. Nakita mo naman, nagmo-model siya. At magaling naman din talagang umarte ang batang yan. In fact, may chismis nga kami dyan na, Doy, naaprubahan yung 26 million worth na na loan sa isang top-notch na bangko dahil bumili sila nag-loan sila ng bonggang-bonggang condominium sa BGC. O, chika yan ha, dito nyo narinig sa Unbettable Channel na aprobado at ayun yung dahil kontrata lang yung pinakita. Ibig sabihin kung nagpakita si Andrea ng mga kontrata niya sa mga network o sa mga companies na sisiw na sisiw yung 26 million para hindi aprobahan, di ba doon? Yun lamang po. So maraming salamat sa mga katimang Unbettable natin na napatuloy nagtsatsaga. 3 items ulit. Mula sa Sigabo, update natin, Coco Jules, hanggang sa Master Cutter, hanggang sa Hari ng Tondo, at hanggang sa A Secret and Prag. Ako po ang inyong lingkod dito sa Unbettable Channel sa YouTube. Keep on subscribing. Thank you very much. Mabuhay. Diyos marahay na aldo po sa Indogabos. Nice beats,